authority from the office of the Executive Secretary. To be fair, maaring walang kinalaman ang tanggapan ng Office of the Executive Secretary. Kaya marapat lamang na talagang dapat magpatuloy ang Blue Ribbon. Isa lang itong si Yusek Trigib Olaybar at tanungin, anong otoridad mo? Nakalad ka rin ang Office of the Executive Secretary kung wala ka talagang authority. At kung meron naman, sino ang kausap mo sa Office of the Executive Secretary? Bakit ang tapang-tapang ng apog mo na sabihin na ikaw ay kumakatawan sa Malacanang? Hindi nga po sa Department of Education kung saan siya ay kasalukuyang Yusek na nag-leave lamang. Makikita po ninyo yung trahedya na nangyayari dito sa anomalya at investigasyon ng flood control programs. Lahat po ng nasasabit ay nagli-leave. Meron nga po nag-leave na po ng bansa Si Saldico lumayas na po ng bansa. Pag-uusapan din po natin yung mga posibleng ikaso diyan sa mamang yan. Pero katangi-tangi yung Yusek Olaybar. Pag-isipan po niyo ito, lagay natin sa tamang konteksto. Yung kanyang natanggap na listahan ng proyekto worth 2.85 billion dahil ang tangan-tangan niya, ang kinaladkad niya, bata raw siya ng Malacanang, he represented himself as someone with authority from the Office of the Executive Secretary. At ang nais niyang pakialaman ay yung unprogrammed appropriations. Yung unprogrammed appropriations, alam mo ninyo, base sa Revised Administrative Code, yung unprogrammed appropriations, marirelease lamang po yan kapag inaprubahan ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Subalit, meron din silang anomalyang ginawa dito sa GAA. Yung GAA is a general law that is not supposed to amend any existing special laws. Kagaya ng Universal Healthcare Law, yung Syntax Law, yung Revised Administrative Code. Pero dito po sa GAA, binaypass po nila, short circuit nila ang proseso. Basta't inaprubahan ng DBM Secretary na si Amina Pangandaman, hindi na kinakailangan ng pahintulot ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Tanong, dahil diyan sa amendment na nagaganap sa loob ng GAA, bawal po yun law students na nanonood, marami po yan, yung mga kapwa ko, abogado, kompanyera na nanonood, alam nyo ito. A general law cannot amend. Bawal po yan, illegal po yan. A general law cannot amend a special law. Yung appropriations law, appropriations lang po yan. Usaping pananalapi o budget lamang po ng ating bansa yan. Hindi po yan pwedeng mag-amenda ng existing special law or special laws. Pero itong katangi-tangi yung budget ng 23, 24, and 25, inamend po nila yung Revised Administrative Code, inamend po nila yung Syntax Law, inamend po nila yung Universal Healthcare Law sapagkat naglagay sila ng provisions doon na tanging ang DBM lamang ang sole approving authority to release at pakialaman yung unprogrammed appropriations. Tanong, bakit napakalakas ni Trigib Olaybar sa DBM Secretary at yung kanyang hininging 2.85 billion listahan ng proyekto at yung 2.85 billion na halaga ay siya ring eksaktong halagang inaprubahan ng DBM. Ano nga po yung huli nating tanong, paano naluto yung sweetheart deal ng DBM Secretary Pangandaman at nitong Yusek ng DepEd na si Trigib Olaybar? Kailangan po nating usisain ito sapagkat pera po ng Pilipino ito, 2.85 billion pesos. At hindi po lumipas ang mahabang panahon, nag-release ang DBM ng Special Allotment Release Order na 2.85 billion. This is essentially a recap of what transpired during the Senate Blue Ribbon Committee hearing. Bago po nagbitiw si Ping Lacson bilang chairman nito at ipinasa sa bagong chairman
na si Erwin Tulfo, na agad-agad dali-daling nagpasabi na last 2 minutes na lang daw ho, 2 hearings na lang. Abay, wag ho tayong papayag. Sapagkat ito'y harap-harapang panluloko po ito, harap-harapang pangbubudol. Nasa tarangkahan na ng Malacanang yung usapin ng korupsyon. Bigla-bigla pong ititigil. Ipapasa sa ICI. Ano po ang kapangyarihan ng ICI? Wala pong subpoena power yan. Wala pong contempt power yan. Mabuti pa po sa Senado, nagkakaroon ng first-hand participation ang mamamayang Pilipino sapagkat live pong ginaganap ang pagdinig. Hindi man tayo sang-ayon sa direksyong nagaganap paminsan-minsan, but at least ang saving grace po niyan, live. Napapanood natin, and I think in other forum, social media platform, pwede pa kayong mag-comment sa kanilang comment section or dun sa comment box. So doon, nagiging participative po yung ginagawang pagdinig. Yung ICI, lantarang cover-up po ito. Lantarang cover-up po ito. Linalaro po tayo nito. Huwag po tayong umasa ng kahit maliit na katarungan dito sa ICI. Wala po ito. Cover-up po ito. Dapat ang pinatatawag dyan, patawag ninyo openly. Si Governor Chavit Singson, hindi kinakailangan niya ng closed door. Nagbibigay nga ng mga interviews left and right. Tarangkahan ng palasyo, nahinto po dito sa affidavit ni Yusek Bernardo. Bukod sa agad-agad na aprubahan yung 2.85 billion, na-receive po ng SARO, inirelease ni Mina Pangandaman, papunta po sa DPWH, talaga pong makapal ang muka nitong Yusek Trigib Olaybar. Sapagkat humirit po ito base dito sa sinumpaang salaysay ni Yusek Robert Bernardo ng 15%, 15% commitment. So you have to do the math. Ang laki po nun. Ang 15% po nito yung mga kalahating bilyong piso ang hiningi niyang commitment. At pinatunayan po ito ni Robert Bernardo na ilang ulit daw siyang nag-deliver. Ilang ulit siyang naghatid o dili kaya'y nag-utos ipahatid ang pera kay Yusek Olaybar, kundi po sa Magallanes sa Makati ay sa ibang lugar. Yan po'y dapat tanungin pa. Pangalawa, tarangkahan ng Malacanang. Sinasabi na po ilang ulit na nahinto po, hindi natin alam kung nakalimutan o sadyang hindi pinabasa o sadyang pinahinto, yung paragraph 30 ng affidavit ni Diskaya. Yung paragraph 30 ng affidavit ni Diskaya, mahalaga po yun. Sinasabi po roon, binabanggit po doon sa paragraph 30, malinaw po, pakikita ko lang uli kaya nga po yung ating pamagat ngayon, tarangkahan ng Malacanang. Paki-ano nyo na lang paki-screenshot ninyo. Wala po tayong mga volunteer staff ngayon, kaya mag-isa po tayo. Screenshot po nyo yan. Yan po yung mahiwagang paragraph 30 ng affidavit nung lalaking Diskaya, ni Ginoong Diskaya. At nakalagay dito, pinangalanan yung RD Ronel Tan. Dapat ipatawag yung regional director ng Region 1 na may sakop sa Ilocos Norte. Importante po yung kung ang hinahanap talaga natin ay katotohanan. Hindi ho kasi pwedeng may pinag-iinitan, meron pong iniiwasan, merong tinititigan, merong sinusulyapan lamang, at meron talaga namang hindi makuhang tingnan. Hindi po yan ang inaasahan ng sambayan ng Pilipino. Lumilindol na nga po sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Kaya ulitin ko rin singit ko lang yung aking palaging panawagan. Bago pa po nagkaroon ng sunod-sunod na malalakas na lindol, akin na pong panawagan dahil inamin naman during the Senate Blue Ribbon Committee hearing ni Yusek Robert Bernardo at ni dating District Engineer Henry Alcantara, lahat po ng kontrata sa DPWH ay areglado na. Luto na. Meron nang talagang nanalo, merong kunyaring bidders at meron na silang arrangement.
pati daw po ang public school buildings na inimplement ng DPWH. Mahalaga po, uulitin ko, bago pa mahuli ang lahat, ayokong mangyari, hindi sana mangyari, bago pa mangyari ang isang malakas na lindol sa ating bansa, nangyari na sa Cebu, nangyari sa Davao, nangyari sa Baguio, malalakas po ito ha. But bago pa mangyari yung ating kinakatakutan na the big one, inspeksyonin na po lahat ng public buildings, public infrastructures, roads and bridges, most especially public school buildings na merong kinalaman o dumaan sa DPWH. Dahil malamang po sa hindi, substandard yan. Inamin na po sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee hearing. Ngayon pa lamang ho, kung kulang yung tao ng DPWH sa dami ng inyong sisiyasatin pagdating po sa structural integrity, gamitin ninyo ang Armed Forces of the Philippines Engineering Brigade. Hindi ko alam kung may engineering brigade din ang PNP. Gamitin ninyo, pagtulong-tulungan ninyo, inspeksyonin ninyo yung structural integrity, gumawa kayo ng isang masusi, thorough public audit of all public infrastructures, public buildings, most especially public school buildings. Hindi po walang basihan yung ating pangamba, agam-agam at takot. Dahil din po doon sa EDCOM 2 report, dyan po ginawa yan sa House of Representatives, sinabi rin po ng EDCOM 2 report na sa 10 public school buildings, 3 lamang daw po ang dapat pang patuloy na gamitin at pakinabangan. Yung 7 raw po, in every 10 public school buildings, wala na. It's either dapat nang i-condemn, lumang-luma na, dapat nang i-repair at hindi na dapat gamitin. Let us not wait for that tragedy to happen. Mga kababayan, may mga social media po kayo, magbato rin po kayo ng inyong mga komento, kalampagin natin yung namumuno po ngayon sa DPWH, si Secretary Vince Dizon. At yung military, nandyan po yung AFP Engineering Brigade, utilize po dapat yan, inspeksyonin. Primarily, dahil hindi ba yung kinakatakutang the big one, pag hinagip daw po tayo dito sa NCR, napakarami yung agad-agad na magiging biktima ng sakunang yan. Dapat to gumawa na ng agaran, thorough and honest to goodness audit on the public, the structural integrity of all public school buildings primarily, all bridges and roads na pinakialaman ng DPWH, pero syempre, hindi lang sila, pinakialaman ng mga makakating kamay na mambabatas na hindi na nabusog sa kanilang tongpats. Diba? So sana bantayan yan. At maganda yung comment ni Galaxy. Oh. Akala ko po tutuloy yung Amerika sa kalamidad na nagtayo ng EDCA site sa Pilipinas. Akala rin ho ng lahat. Kaya marami po talagang kasinungalingan. At lahat po ito ay nariyan na sa tarangkahan ng Malacanang. Pati yung sinasabi ni Galaxy. Di ba ang sinasabi for humanitarian and disaster relief operations ang pakay o layunin ng pagpapalaganap ng EDCA sites? Kagaya po ng ilang bahang bumisita sa Pilipinas. May nakita ba kayong tropa ng Estados Unidos na nagsagawa ng rescue or post-disaster relief operation? Dito po, seryoso yung sa Cebu, yung sa rehiyon ng Davao, napakalakas na lindol. Meron din po ba na mga tropa ng Amerikano na nandiyan sa ground? So dito, maaaring handang tumulong yung tropang Amerikano pero nagkukulang yung pambansang pamahalaan. So yan, tama ka, Galaxy. Yan ay tahasang pangbubudol. Ano? Si Red Moon 2.0 Mix, maraming salamat. At marami pong salamat. Sumubaybay po kayo rito sa ating munting programa. Tamang impormasyon po ang ating ibinibigay sa inyo. So yun nga po sa EDCOM 2 report, sa 10 classrooms daw po ng public school buildings,
3 lamang ang dapat gamitin. Yung 7, i-discard na po yan. Huwag na raw pong gamitin, hindi na dapat gamitin, dapat nang i-condemn, dapat nang i-demolish, o dapat nang lisanin nung kung sino mang gumagamit. Seryoso po ito. Itong findings ng EDCOM2 in relation to this series of very, very powerful earthquakes that we have been experiencing. 8 na yatang sunod-sunod yan eh. To avert yung worst case scenario, dapat to ang pamahalaan kaysa gumastos kayo sa milyong-milyong piso sa trolls para i-discredit yung mga nagpapahayag ng saloobin ng mamamayang Pilipino, kagaya po ng ating pahina. Gastusan po ninyo yung pag-audit doon sa lahat ng public infrastructures, palengke, health center, ospital, public school buildings. Lahat po yan, tulay, yan po ang paggastusan ninyo. Utilize everything in the resources of the national government, including the AFP Engineering Brigade. Mas matutuwa pa po yung mga sundalo natin gumawa ng humanitarian effort na ganito na siguruhin na ligtas yung ating mga pampublikong paaralan, yung ating mga tulay, yung ating mga health centers, hospitals, and other public buildings. So yun po ang ating isiningit dito, sapagkat lahat po ito ay nasa tarangkahan na ng palasyo. Si Ruel Jimenez, Ruel Jimenez, dapat ipagpatuloy ang Blue Ribbon Hearing. Si Cherry Fe, maraming salamat sa iyo, Cherry Fe, at sa marami pang iba na kagaya mo. Kay Maria Vina watching from Riyadh, KSA, good afternoon, Attorney Vic. Sobrang nakakagalit ang ginagawang corruption. Nakakagalit po talaga, naiintindihan ko kayo, tinatawag kayong bagong bayani kapag ka naalala lang yung inyong remittance. Pero they're not doing justice to the taxes that you have been sending, that you've been paying. Lahat po tayo, ulitin ko dapat tayo kasali lahat. Bakit kanyo? Lahat po kayo ay taxpayers. Ulitin ko kasi yung iba, akala nila yung taxpayers yung binibigyan lang, yung nagfa-file lang ng income tax return. Hindi ho. Para po sa kaalaman ng lahat, since yun naman ang ating advokasya, iangat ang pampublikong diskurso, ang antas ng pampublikong diskurso. Lahat po ng Pilipino ay taxpayer basta ikaw ay consumer. Kung ikay kumukonsumo ng kuryente, nagbabayad ka sa Meralco, o kung sino man yung electric provider mo, kung ikay kumukonsumo ng tubig at lahat naman tayo ay kumukonsumo ng tubig at ikay nagbabayad ng iyong monthly billing, lahat po kayo ay taxpayer kasi meron pong VAT na kaakibat yan. So hindi man kayo employed, kung ano man po yung side hustles ninyo, kung saan kayo kumikita o kumukuha ng pagkakakitaan, basta't kayo po ay namili sa palengke, namili sa grocery, namili sa department store, gamit ng inyong mga anak sa eskwela, notebook, damit, kahit po yung personal ninyo, taxpayer po kayo. Kaya wag po tayong yung walang pakialam sa usapin ng korupsyon dahil contributor po kayo ng taxes. Pera din po ninyo. Mantakin ninyo yung mga nagtitinda ng turon na pataas ang presyo ng mga raw material. Magkano nyo lang nabebenta yung turon. Nagbabayad din ho kayo ng buwis kasi the moment bumili kayo ng mga material ninyo, yung raw material, asukal, yung pambalot, yung arena, yung mantika, meron pong kaakibat na buwis yan. Kaya hindi po ninyo pwedeng sabihin ayaw niyong makialam o wala kayong pakialam. Kuba na nga po tayo pare-pareho kakakayod at lumalaban ng patas. So dapat po ay kasali kayo sa usaping ito. So balik po tayo. Yung sinasabi naman po na tarangkaan na po ito ng Malacanang tatandaan din ninyo, binanggit din yung pangalan na Maynard Ngo. Diba? Yung Maynard Ngo, ito po yung itinuturong kumuha ng 160 million. Ibinigay ni Robert Bernardo base po sa kanyang affidavit sa paragraph 17, sa paragraph 4, pagkatapos daw po maisama yung proyekto sa GAA, nag-deliver po ng
160 million si Robert Bernardo K. Maynard Ngu, which was meant for Senator Escudero. Nandito po yan eh. Yan po yung buong nakasaad. Ano? So, tarangkahan na po ng Malacanang. Bakit? Ito po'y appointed din, presidential appointee po ito eh. Special Envoy to China. Mabigat po na tungkulin yun. Special Envoy to China. Hindi mo na alam kung ano yung parameters nun. Pero nai-involve pa rin dito sa issue ng korupsyon. Dito sa DPWH funds na 800 million daw po yung worth ng proyekto, 20% ang hiningi nung Maynard Ngu, Special Envoy to China, 160 million pesos ang inabot ni Robert Bernardo kay Maynard Ngu. Tarangkahan na po ito ng Malacanang. Kanya hindi katanggap-tanggap na bigla na lang ititigil ang Blue Ribbon Committee hearing. Dapat itong magpatuloy. Yung ICI, wala po tayong aasahan doon. There is no reliance on what ICI is doing. Imagine ninyo yung taong pinibida nila nung simula na kanilang magiging magaling na investigador, nag-imbestiga nga. Anong ginawa? Siniraan si Mayor Benji Magalong. Di ba? Kaya lang, wisdom niya yun kung bakit siya sumali pa ron. Pero simulang-simula pa, kanya-kanyang pananaw. I respect his wisdom, I respect his judgment. Kung bakit niya tinanggap, siguro na-challenge din siya. And baka sakaling gusto niya talaga mag-imbestiga ng totoo. Ayan na nga, nung natutumbok na at papunta na, diyan sa tarangkahan ng Malacanang, napag-initan na at sinabing wala naman siyang kapangyarihang mag-imbestiga. Advisor lang naman daw siya. Anyway, napaliwanag na ho yan ni Mayor Benji Magalong. So meron pong nakabinbin pang isa. Ito po'y sinabi rin ni Chavit Singson. Kaya nga dapat ang ipatawag din sa Senado, itong si Senador Erwin Tulfo, dapat ipatawag nito si Governor Chavit Singson. At muling ipabasa kay Ginoong Diskaya yung paragraph 30. Since hindi pa po niya nababasa, ipakita ko na lang, screenshot ko po sa inyo dahil may relasyon po ito doon sa susunod nating ipapakita sa inyo na mga kontratista diyan po sa Region 1, specifically sa Ilocos Norte. May nagpadala po sa akin, kanina lamang, yung listahan. Kalalaki po nito Lahat po ito ay sa Ilocos Norte. At katangi-tangi na ang kontratista po rito ay yung St. Matthew General Contractor and Development Corporation, familiar. St. Timothy Construction Corporation, familiar. Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Medyo mahaba po, pero ito na lang muna tingnan ninyo. Napakakalaking halaga po nito Kagaya niyan, patatawag ba ng ICI yung Regional Director ng DPWH Region 1? Pag patawag nyo yung Regional Director ng DPWH Region 1, wag na yung ICI, wala tayong asahan dyan. Yung Senate Blue Ribbon, patawag nyo yung Regional Director ng DPWH Region 1 na ang pangalan ay yung pinakita kong picture sa inyo kanina sa paragraph 3, ang pangalan po niya ay si R.D. Ronel Tan. Yung Ronel Tan, ipatawag ninyo yung may-ari, nandyan naman yung may-ari ng construction company na Alpha and Omega, yung Diskaya Couple, yung St. Timothy Construction Corporation, yung St. Matthew General Contractor and Development Corporation, at ipatawag nyo rin si dating Governor Chavit Singson. Di ba? Para mabuo natin yung investigation. Ipatawag din, meron pa ang dami nito, kalalaki Ito pa yung isang batch.
No? Patawag niyo po ito yung Megapolitan Builders and Construction Supply. Yan ang dapat inaasahan ng mamamayang Pilipino sa muling pagbubukas at dapat muling buksan ang Senate Blue Ribbon Committee hearing upang magkaalaman yung talagang humihingi tayo ng transparency and accountability. If Bongbong Marcos, si BBM, gusto niyang i-placate o pakalmahin ang galit ng sambayan ng Pilipino at muli niya siguro makuha ang tiwala pero hindi na po babalik eh. Siguro mapabawas na lang yung galit po sa kanila at sa administrasyon niya. Hayaan niya kung saan ang gulong ng investigation. Ano? May nagsasabi kanina bago ho tayo mag-live, may pahayag daw po yung dating speaker na siya ay willing mag-cooperate, na babanggitin niya lahat at tinatanaw yung state witness. Sa akin pong pananaw, hindi po maaaring maging state witness sapagkat yun din po naman ang nakalagay sa batas, yung most guilty ay hindi po maaaring maging state witness. Sino ituturo niya? Si Saldico. Si Saldico, kanina lang din po, para alam din ho ninyo, meron pong bidding yata o nai-award na yung programa dyan sa Bureau of Immigration. Kahapon yata ay nai-award na yung programa ng Bureau of Immigration para po sa e-gates. Yung e-gates, yung mga nakakabiyahe po sa ibang bansa, nais po nilang ipatupad yung programang yon. Ang halaga po ay 4 billion pesos. 4 billion pesos. 4 billion pesos para sa e-gates. Yung e-gates pong yan, dati-rati, nung bago po ito na-aprobahan, kasama po dyan ang NAIA, Terminal 1, 2, 3, 4. Dahil po ito ay nasa agreement with the group of private businessman Ramon Ang, si RSA, tanggal na po yung Terminal 1, 2, 3, and 4. Yung mga taga-immigration, tanggal na po yung saklaw ng 4 billion program ng e-gates sa Terminal 1, 2, 3, and 4. Bakit? Private po kasi nangangalaga ngayon eh. So yung consortium na po ni Ginoong Ramon ang maglalagay ng electronic gates. Matitira na lamang po yung regional airports na merong international passengers. Tanggalin po nyo yung Terminal 1, 2, 3, and 4. Sobra-sobra po yung 4 billion pesos pa rin na pondo para sa e-gates. E-gates po yan. Ilang regional airports lamang ang merong international flights or passengers, outbound and inbound, para mangailangan ng electronic gates. Pansinin po nyo yan. Pero nabawas yung malalaki, yung Terminal 1, 2, 3, and 4, hindi po nabawasan yung budget, 4 billion pa rin. At base po doon sa ating mga informante sa loob, tila interesado ang sa pondong 4 billion at sa proyektong ito ang mga personalidad na close o identified kanino? Kay Saldico na naman. Imagine ninyo, umalis na ng bansa, umiskierda na, umiskapo na, tumakbo na, tumakas na, pero tuloy ang ligaya pagdating sa Bureau of Immigration project ng e-gates. Ito ho yung dapat nating nalalaman na habang tayo'y nakafocus sa anomalya sa flood control funds, tayo nakafocus sa mga wala naman flood control projects o yung flood mitigation projects na ibinida ni BBM nung kanyang 2024 SONA na 5,500, wala naman pala, patuloy po ang ang kalakal. Kinakalakal po 4 billion sa e-gates. Yung mga taga-immigration, alam po nyo ito. Naintindihan po namin kayo, hindi kayo pwedeng basta na lang magsalita dahil nanganganib kayo sa inyong trabaho. Pero dapat ito nalalaman ng mamamayang Pilipino dahil again, taxpayers' money po ito. Tinanggal mo na yung Terminal 1, 2, 3, and 4 doon sa coverage ng e-gates. 4 billion pa rin yung project na i-implement ninyo. Ilan lang bang regional airports ang merong international flights para mangailangan ng 4 billion pesos? Ano ho? So ito ang dapat
tutukan din natin ito. Tutukan natin ang mga usaping panlipunan na mahalaga po sa atin. Dapat i-cancel na ang passport ni Saldico. Alam naman ho natin ang dahilan kung bakit, hindi ba? And I think, this is just my personal take. Tingin ko kahit i-cancel yung passport ng Saldico, hindi na ho niya mararamdaman yun. By now, hindi po aalis ng Pilipinas yan. Kung walang another passport na hawak yan, maaring hindi Philippine passport. It will take a while, maybe hindi na natin nga mapatunayan na meron siyang hawak na ibang passport. Pero kahit kansilahin po nila yung Philippine passport, hindi na po niya mararamdaman yun. Hindi na po niya mararamdaman yun. Malamang may secondary, baka third, fourth passports pa kung hawak yan. So hindi na mahalaga kung i-cancel. Tama naman, siguro pakitang tao, i-cancela nila. Pero kahit po pakitang tao, ayaw nga ho nila . Talagang ganun nakasaklap yung inabot ng ating bansa. So nasa tarangkahan na po ito ng Malacanang. Dapat ipagpatuloy yung gagawing pagdinig. Hindi po dapat matigil ang Blue Ribbon. Yung nagsasabing handa siyang isiwalat ang kanyang nalalaman tungkol sa budget process, wala po yung kanino mo isisiwalat sa ICI, patawag yan sa Blue Ribbon. Yes, yung dating speaker, si Martin Romualdez, ipatawag ninyo sa Blue Ribbon, kasabay nino. Ulitin ko ipatawag si Martin Romualdez sa Blue Ribbon, kasabay ni Master Sergeant Orly Guseta, ni Ponyong Gabunada, si Governor Edwin Kuya Hubahib, yung John Paul Estrada, yung Mark Tiksay. Ipatawag po lahat ito. Ipatawag din yung Nurala Mayor Clemente Fedok na matapang pong naglahad ng kanyang nalalaman. Binanggit po niya DBM, binanggit po niya ang Office of the Executive Secretary, binanggit po niya ang DPWH, binanggit niya ang Speaker of the House. So ipatawag po yan, hayaan natin sila magharap-harap. At muli, yung isa ko pa panukala, patawag po yung contingent ng the officers and men of the Philippine Coast Guard, yung 10, the officers and men of the Special Action Force, yung 10, yung officers and men ng PSPG, yung 6, na nagbigay security na malamang pinagbuhat din o pinagbantay nung mali-maletang pera na inutos ni Saldico na dalhin sa kanyang pamamahay at pagkatapos ay i-deliver doon sa iba't ibang address ni Martin Romualdez, pati yung bahay dyan sa tapat ng Malacanang, yung Aguado. So dapat po iyan ipatawag, ituloy yung ginagawang Senate Blue Ribbon dahil nasa tarangkahan na po tayo ng Malacanang. At anything less than yung talagang paghahanap ng katotohanan, talaga pong tuloy-tuloy tayong binubudol. Kaya po mahalaga na magpahayag po tayo, yung usapin pong ito ay hindi lamang para sa ating kinabukasan, hindi lamang po para sa hinaharap. Ayoko naman pong magmukhang hopeless na yung aking sasabihin, subalit usapang tapatan lamang. Wala po tayong pinag-uusapang kinabukasan kung hindi natin makukumpuni, kung hindi natin maayos, kung hindi natin maitutuwid ang kasalukuyan. At yapusin po natin ang kasalukuyan para po umusad tayo patungo doon sa usaping kinabukasan. Ang kinakaharap po natin ay higanteng korupsyon. Kurakutan, big time, napakalawak, napakalaki. Kailangan po nating kumprontahin ito sama-sama bilang Pilipino, bilang isang lahi, bilang isang bansa ng Republika ng Pilipinas. Because again, we cannot even talk about our aspirations for tomorrow if we are not willing to address the issues that are confronting us today, which is, ano po yan? Massive corruption and looting of public funds. Hindi na po biro ito. Inaprubahan ng mababang kapulangan yung panukalang budget para po sa taong 2026
Ayaw po ilathala yung mga bumoto na pabor na ipagpatuloy yung unprogrammed funds. Unfair po sa atin, hindi ba? Sinasabi nung bagong pamunuan sa Kongreso na sila daw po yung magiging transparent. Kung magiging transparent, ilabas din dapat sa Blue Ribbon. Yung regional director ng Region 1 ng DPWH, ipatawag din yung mga kontratista na nakatanggap ng malalaking project. Pangalanan po natin uli yung Megapolitan Builders and Construction Supply, yung Alpha and Omega Construction and Development Corporation, yung St. Timothy Construction Corporation, at yung St. Matthew General Contractor and Development Corporation. Ipatawag po dapat yan at upang sila ipagpaliwanagin. Hindi pa po natin sinasabing panagutin. Pagpaliwanagin, paanong nakakuha ka ng ganitong kalalaking proyekto paulit-ulit at halos pareho po yung presyo ng iba kagaya po nitong St. Matthew General Contractor and Development Corporation. March 15, 2023. Iba-ibang lugar po ito Iba-iba pong lugar ito. Isa halaga 48,249,996.51. Ibig sabihin, parehong-pareho haba. Parehong-pareho yung terrain. Magkabila po yan, right and left bank. So ibig mong sabihin, kung rolling yung isa, rolling din yung isa. Kung ano yung, kung gaano ka-incline yung isa, ganun din yung sukat ng pagiging. Paglabas po sa GAA, lumobo po ito ng 12.755 billion. Yung DPWH Special Road Fund naman, mula po sa NEP, lumobo din po ito. May upward increase po ito ng 17.992 billion sa GAA. Hindi rin ba alam ito ni BBM? Hindi rin ba ito alam ni Pangandaman? Kung hindi ito alam ni Pangandaman, dapat ka nang paalisin ni BBM sapagkat hindi mo nagagabayan ng tama yung Pangulo mo. Not unless sasabihin ni DBM Secretary, alam ito ni BBM at approve din sa kanya. Yung upward increase or adjustment ng SAGF, yung Special Accounts in the General Fund, at yung DPWH Special Road Fund. Nabanggit din kanina, nakita ko yung doon po sa Net25 na may video clip po sila. Tinalakay din po nila doon. Ito, importante ito. Yung 15 billion TCAS project of AFP, Armed Forces of the Philippines. 15 billion pesos. Tatag ng infrastruktura para sa kapayapaan at seguridad. 15 billion from 2023 to 2025. Marami po doon ay hindi natapos. Doon sa ipinakitang video ng Net25, maraming salamat sa Net25, ipinakita doon yung isang multipurpose building, hindi tapos. Pero pagdating sa dokumento, implemented, completed ang proyekto. Pati ba naman ang AFP, hindi ninyo linubayan? 15 billion ito. 15 billion, yung 15 billion TCAS project sa AFP. Yung tatag ng infrastruktura para sa kapayapaan at seguridad. Ganun po katalamak na ang korupsyon, ang kurakutan sa kasalukuyang administrasyon. Wala na pong pinatatawad ito. Kaya siguro, again, if I may suggest, being a Filipino, dahil confronted po tayo ng issue ng korupsyon at kurakutan, kung meron pong project para sa kampo ng mga military, sa kampo ng mga PNP, yung Police ng Pilipinas, Police ng Pilipino, yung AFP, yung Armed Forces of the People, mas mainam po na ang mag-implement na lamang niyan yung Engineering Brigade o Engineering Battalion ng AFP. Kung meron man ang PNP, lagyan na rin. Kung wala man, meron naman po silang agreement niyan Pwede din ang AFP ang mag-implement para makasiguro tayo na wala pong sayang na pondo. Wasak na po yung ating mga institusyon Yung ating pong mga kasundaluhan, wag na nating pakialaman yan.
yung programang dapat pakikinabangan ng ating mga sundalo, ulitin ko tulog po tayong lahat, gising yung sundalo, gising yung pulis. Bakit? Nagbabantay ng ating seguridad. Nagbabantay ng ating soberanya. Hindi ba? Nagmamasid sa ating lipunan. Tapos itong 15 billion TICAS of AFP, yung project po ng tawag ay TICAS or Tatag ng Infrastruktura para sa Kapayapaan at Seguridad. 15 billion. Marami po dyan, merong nakatayo, hindi po magamit. Marami po dyan, hindi completed pero fully implemented pagdating sa dokumento. Wag naman pati yung ating mga kasandulahan at ating mga kapulisan sasalawalain pagdating sa mga proyekto. Di ba? So ganito po kalala at katalamak ang ating gobyerno ngayon. No? At basahin ko lang po yung mga ibang kasama po natin. Nelia Pantonilla Nomura. Wala namang pakialam si BBM. Maaari pong walang pakialam si BBM pero hindi po ibig sabihin wala na rin tayong pakialam. Sapagkat bansa po natin ito eh. Again, we will always rely on the Constitution, Article 2, Section 1, hindi ba? Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them, emanates from you. At hindi pwedeng hindi ka na rin makikialam kung walang pakialam ang kasalukuyang Pangulo. Kaya lahat ito, ang dami nagsasabi. Marcos resign. Si Lito Salvador. Pwede kayang social media gumawa ng sariling investigation? Maganda po yun, subalit wala po tayong access sa public records dahil nga po salat ang karapatan natin mag-access ng information sa kasalukuyang administrasyon. Kay Duchess Luna, nako, pinagluloko na lang tayo ng gobyerno. Ha, 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 ha. Well, I'm happy you can still laugh, Duchess Luna. I know it's your laugh is a laugh of sarcasm, but hindi po kasi biro-biro itong bagay na ito. Ulitin ko, while as much as we want to talk about the future of the Filipino youth, hindi po natin makita o masilip man lang yung future hanggat hindi natin naiayos o naitatama yung kasalukuyan. Kay Yuk Sims, sobra na ang ginagawa ng Marcos admin sa bansa. Sobrang kapal ng muka. Tama po yun. Kay May Lani Dasalia, hi Attorney Vic, watching from Sydney. Mabuhay po kayo. Mabuhay ka rin, May Lani. Kay Ed Labu John, laban tayo Attorney Vic. I'm doing this for all of you. Kaya po yung mga nasa Facebook, lahat po ng namimit ko sa kung saan nasan man po ako, dito man sa Pilipinas o sa labas ng bansa, lumalapit po ang tao, nagpapahayag na kayo nga po ay nakasubaybay sa ating munting social media page. Sana ay patuloy kayong mag-like, mag-comment, mag-react, mag-share at mag-follow sa Facebook. Yung nasa YouTube po, sana patuloy kayong mag-react. Importante po yung inyong komento. Hanggat kaya ko pong basahin, babasahin po natin. Yung iba kahit tapos na yung ating pagla-live, sinisikap kong sumagot. Sa dami po talaga, sinisikap ko, minsan natatambakan. Just like you, meron din po tayo mga professional and personal commitments and engagement. So sisikapin ko po, yung nasa YouTube po, sana patuloy kayong mag-like, share and subscribe, mag-comment, mag-react, and sa TikTok patuloy po kayo na mag-follow at mag-like at mag-react. Marami pong salamat sa lahat na nakasubaybay. Si Maria Criselda Danao, sobrang nakakaya na po ang corruption dito sa bansa natin. Buong mundo nakatingin sa atin. Nakakaya po talaga, pero mas nakakaya kung mananahimik lamang po tayo at wala po tayong gagawin sapagkat yung pagiging tahimik o yung silence, ika nga po sa English, pagiging complicit o pagiging kasabwat. So in our own little way, in our community, again, in your family, pag-usapan ninyo itong mga mahalagang usaping panlipunan. Hindi po ito sa confines lamang ng mga nataong gobyerno, nagtatrabaho sa gobyerno, kontraktor sa gobyerno, politiko o kung ano man. Hindi po. Ito po yung usaping panlipunan na dapat bawat Pilipino ay mayroong karapatang magpahayag. Si Che, maraming salamat sa iyo, Che. Maestro Real,
nakapenetration na po sila sa bawat pwesto ng gobyerno. Maaring totoo po yan, pero hindi naman po lahat ay may sikmura na sintindi ng sikmura nila. Marami po rin na ang nakapwesto na matitinong tao sa gobyerno. Huwag po tayong mawala ng pag-asa. Si Valerie Nesnas, naku, maraming salamat. ICI hindi talaga mapapagkatiwalaan. Si Val Nesnas ng Melbourne, Australia, siya po ang Pangulo ng Hakbang ng Maisog sa Melbourne, Australia. Marami pong salamat sa iyong pagsali ngayon sa ating usapin. Si Emil Salino TV, maraming salamat.